Si Gojo ay isang malungkot na gatilyo na walang mga kaibigan at ginugugol ang kanyang malulungkot na gabi sa paggawa ng mga kasuotan para sa kanyang mga manika. Ngunit nagbago ang buhay niya nang ang pinakasikat na babae ay magsimulang itaas siya para gawin niya ang kanyang mga malaswang cosplay na anime. Nagsimula yon isang araw papunta siya sa school, napansin ni Gojo ang ilang babae sa daan, pero dahil certified loser siya, tinitignan siya nila na parang isang sumpang bagay. Kahit sa loob ng silid-aralan, mag-isa pa rin si Gojo dahil ginawa siyang ganap na nag-iisa ng kanyang pagmamahal. Nang dumating si Morin, isa sa pinakasikat na babae sa klase, sumalpok siya sa kanyang mesa at agad humingi ng paumanhin kay Gojo at hinawakan pa ang kanyang braso. Pero naguluhan ang kakaibang bata dahil wala siyang karanasan makipag-usap sa magagandang babae. Pagkatapos, nagsismisan sina Morin at mga kaibigan niya tungkol sa nangyari kagabi, nung may isang nagpapakitang gilas na umeksena kay Morin, pero nang tinawanan niya ang pagkahilig ni Morin sa anime, sinagot siya ni Morin at ipinuna yung pagbatikos niya sa interes ng iba. Naririnig ang usapang ito, hindi maiwasan ni Gojo na makarelate, bahagyang naiinggit na may mga kaibigan si Morin na tinatanggap siya kung sino siya. Pagkatapos ng klase, nagtagal si Gojo para maglinis ng silid-aralan. Pero iniwan siya ng iba at hindi ginawa ang tungkulin nila. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Morin sa silid at tumulong sa kanya na ikinagulat niya. Tinanong niya kung bakit mag-isa ang paglilinis ni Gojo at ipinaliwanag ng nag-iisa kung paano tinaboy ng mga kaklase niya ang gawain nila. Halata namang naiinis si Morin dito at sinasabihan si Gojo na ipagtanggol ang sarili niya, kaya bahagyang napaindak siya emotionally. Pagkatapos, nang mag-isa na si Gojo, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Morin sa kanya, at inamin niyang sayang ang mga taon na inilalaan niya sa pagpipigil ng damdamin. Nang bigla, nagka-null function ang makina niya ng pananahi, at nang magdalamhati si Gojo na hindi matatapos ang kasuotan, bigla siyang nakaisip ng ideya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, hiniram ni Gojo ang makinang panahi ng akademya na halos di ginagamit ng sinuman, at dinala pa niya ang nakakatakot niyang manika. Ngunit biglang pumasok si Morin sa kwarto na parang lasing na tatay, kaya aksidenteng nahulog ang manika ni Gojo. Mabilis siyang sumisid para masagip ito at naghahanda ng pagtawanan, ngunit sa kanyang gulat, tinatanong ni Morin kung paano niya nagagamit ng ganoon kagaling ang makina. Kaya nag-aatubiling sinabihan ni Gojo si Morin tungkol sa tindahan ng manika ng kanyang lolo. Pinupuri ni Morin ang hinadol sa kanyang mga kamay at napansin din ang maliliit na masalimuot na detalye, ngunit nagulat si Gojo dahil wala pang sinuman ang nakapagsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanyang hilig maliban sa kanyang lolo. Sinabi niya kay Morin na napakahirap gumawa ng manika, kaya gumagawa lang siya ng mga damit para sa mga ito. Narinig iyon, tumayo si Morin at nagsimulang hubarin ang kanyang damit. Sinabi kay Gojo na lumingon. Akala niya saswertehin siya, pero nang handa na si Morin, nagpakita siya sa magandang itim na damit at ipinaliwanag na bilang tagahanga ng anime, gusto niyang buuin muli ang costume mula sa paborito niyang video game. Dahil si Gojo ay may social skills na parang itinapon na tissue, agad niyang sinabihan si Morin na ang damit niya ay pangit gawa at dapat itapon sa apoy agad. Ngunit makita si Morin na malapit nang umiyak. Mabilis siyang humihingi ng tawad at yumuyuko sa kanya. Hindi alintana ni Morin at ipinaliwanag na ang cosplay ang sukdulang paraan para ipakita ang pagmamahal sa isang karakter. Pinakikinig siya ni Gojo ng matiisin habang ikinukwento ni Morin kung paano niya ginawa ang itim na damit mag-isa, pero dahil pangit ito, humihingi siya ng tulong sa kanya. Nadama sa kanyang sigasig at naalala ang kanyang sinabi tungkol sa pagtanggap sa mga interes ng tao. Sumasang-ayon si Gojo na tutulungan siya habang si Morin ay umiikot sa kwarto sa tuwa. Nagtataka si Gojo kung paano siya nagkakaibigan ng napakagandang babae tulad ni Morin. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, isiniwalat niya na ang karakter na gustong cosplayin ay mula sa isang adult-themed na laro kung saan ang mga babae ay pinapahiran ng mga biological yogurt buong araw. Nakakakita ng magandang babae na nagsasalita tungkol sa isang rated na video game. Nagbago ng direksyon ang missile ni Gojo at ipinaliwanag ni Marin na tungkol ito sa isang lalaking na-enroll sa isang all-girls na paaralan at sinuntok niya ang lahat ng nasa kanyang paningin. Sandali lang na nag-aalala si Gojo kung nang inarte lang si Marin pero nagsimula siyang magsalita tungkol sa paborito niyang karakter sa laro, si Shizuko, at sinabi niyang gusto niyang magmukha tulad niya. Nagulat si Gojo nang marinig ito dahil inakala niyang lalaki lang ang nagkaka-interes sa ganitong mga ekis-kis, pero tiniyak ni Morin na hindi natutukoy ng kasarian kung ano ang kinahihiligan ng isang tao. Ang pangungusap na ito ay tumatago sa puso ni Gojo at sa wakas tumayo siya para suportahan si Morin sa kanyang kahangalan. Para bigyan siya ng konteksto, binigay niya sa kanya ang isang libro na puno ng mga tagubilin kung paano gumawa ng cosplay na kasuotan. Ang libro ay sobrang detalyado, at sandali, nagtataka si Gojo kung bobo si Morin dahil hindi niya masunod ang detalyadong mga tagubilin.
Ngunit winalis niya ang alalang iyon at sinabi kay Maureen na kailangan na nilang magsimulang maghanda. Gustong sukatin ni Maureen si Gojo pero sabi ng tinatablan na late na at ipagpaliban na lang sa Lunes. Pero kinabukasan, dumating si Maureen sa pintuan niya handang ihanda ang cosplay na kasuotan. Nang tanungin niya kung paano nalaman ni Maureen kung nasaan siya, inamin ni Maureen na nagtanong siya sa ilang mga freak sa Reddit tungkol sa kinaroroonan niya. Hindi pa kailanman nagdala si Gojo ng babae sa bahay niya kaya napapahiya siya, pero dinistract siya ni Maureen gamit ang isang kahon na regalo at pumasok siya sa bahay kahit ganoon pa man. Pagpasok nila sa kwarto ni Gojo, buong kumpiyansa siyang sinabing sukatin niya ang katawan niya para sa damit pero parang nagkakasweat ang talunan na para bang diabetic. Walang ideya ang babae kung bakit siya umiiyak at ipinaliwanag ni Gojo na ayon sa libro, kailangang nakaundi si Maureen para eksakto ang sukat. Walang pag-atubili. Binubuksan ni Maureen ang sarili at ipinapakita ang kanyang napakalaking unga-bungas, bahagyang natatakpan ng kanyang swimsuit. Hindi matigil ni Gojo ang pagtitig sa kanya gamit ang kanyang 6 eyes, pero sinabihan siya ni Maureen na kumilos na parang lalaki at simulan sukatin ang kanyang katawan. Nag-aalangan siya ng todo, lumalapit na may tape measure, sobrang maingat para maiwasang magkamaling mahawakan. Ngunit nang papalapit na siyang sukatin ang ulo niya, nagkagulo si Gojo at biglang lumayo. Pagkatapos hiniling niya kay Maureen na humarap na pabalik, umaasang mababawasan ang tensyon, pero mas nakamamatay pa ang mga dumper ni Maureen. Nang tanungin ni Gojo kung bakit hindi siya nahihiya sa swimsuit, ipinaliwanag ni Maureen na kailangan niyang sundin lahat ng tagubilin para maging perpekto ang kasuotan. Nang marinig yan, sinampal ni Gojo ang kanyang hangal na mukha dahil pagiging beta male habang nakatutok si Maureen sa kanyang passion project. Nagpasya siya at yumuko pasulong, sinusukat ang bawat sulok ng katawan ni Maureen at itinatala katulad ng isang profesional na mananahi. Tapos hinihiling niya sa talunan na sukatin ang paa niya kasi hindi niya makita ang tamang sukat sa supermarket. Parang isang ginoo, aalis si Gojo para kumuha ng upuan para sa kanya. Ngunit si Maureen ay bumagsak sa kanya sa kama. Ang talunan ay nagpapaliwanag kung paano puno ang kanyang kama ng amoy ng utot at mansa ng ihi. Pero parang hindi pinapansin ni Maureen at bigla niyang inilagay ang kanyang mabahong paa sa kandungan ni Gojo. Pagkatapos matapos ang foot job, hinihiling ni Maureen na sukatin niya ang kanyang melons at pumwesto. Sinabi ng talong si Gojo na hindi ito naangkop pero iginiit niya na sisirain ng sariling pagsukat ang katumpakan, kaya somehow napigilan niya ang sarili at matagumpay na naitala ang sukat ng umabungus ni Maureen. Sapagkat akala na niyang tapos na ang kabaliwan, sinabi ni Maureen na kailangan pa nilang sukatin ang distansya sa pagitan ng mga tip niya. Magbibiyak ang sausage ni Gojo kung gagawin niya yon, kaya tumatangging lumapit ulit siya sa mga airbag niya. Sinasabi ni Maureen na napakahalaga ng mga tips para sa damit pero pinaalalahanan siya ni Gojo na magkaklase pa rin sila. Naiintindihan ni Maureen ang pag-atubili niya kaya inalok niyang sukatin ang mga tip mismo at umikot. Makaraan ng ilang segundo, sinasabi niya sa kanya na ang pagitan ng kanyang mga dulo ay 20 sentimetro na medyo kahanga-hanga para sa isang batang estudyante. Ang natitira na lang gawin ay sukatin ang kanyang inseam, at lumapit si Gojo para matapos na ito, pero ngayon lang namula si Maureen nang abutin ng kamay niya ang rainforest ni Maureen. Pagkatapos ng pagsukat, nagsusuot si Maureen at iniabot kay Gojo ang adult-themed na video game para mas maintindihan ang kasuotan. Nang gabing iyan, habang nasa kwarto siya at nakatutok sa rated na laro para sa costume project, nagulat ang lolo niya nang makita itong talunan na nagsusulat ng mga nota kung paano maging isang degenerado. Pero naniniwala rin ang matandang lalaki na may karapatan ang bawat isa maging kakaiba. At kaya iniwan niya siya mag-isa. Gabing iyon, nanaginip si Gojo na suot ni Maureen ang cosplay outfit at inangat ang palda niya. Pero nang imbitahan siya ni Gojo na makipag-ugnayan, nagising nang bigla ang talunan sa kanyang kwarto at na-realize niyang nakalabas siya ng human tadpoles sa kanyang bedsheet. Pagkalipas sa paaralan, naglalakad si Gojo sa koridor, nananalangin na hindi siya mabangga kay Maureen, pero bigla na lang lumakad palapit sa kanya ang babae na may blonde na buhok. Naalala ni Gojo ang panaginip niya kung saan kumikilos si Maureen na parang si Mia Khalifa at sinubukan niyang gumalaw nang hindi napapansin. Ngunit lumalapit siya sa kanya para pag-usapan ang libreng trabaho sa pagtatahi, habang pilit na pinipigil ni Gojo ang pagtawa. Sinabi ni Maureen sa kanya ang tungkol sa bago niyang gupit at ipinakilala pa niya ang halimaw sa kanyang mga kaibigan. Kapag nakita nila ang nakasiksik na ekspresyon sa mukha ni Gojo, medyo nababagalan ang mga kaibigan ni Maureen. Sinubukang ilihis ang usapan ni Maureen sa pamamagitan ng pagkuha sa balikat niya, ngunit lalo lang itong nagdulot sa kanya ng trance. Agad na umalis ang mga babae papunta sa klase nila, at umikot si Maureen para kumaway bilang pamamaalam na nagpapaalab ng pakiramdam ng pagpapahalaga kay Gojo.
Pagkaraan, lumapit si Morin sa kanya para pag-usapan ang proyekto nila, pero nagbigay ng mga dahilan si Gojo at sinubukang iwasan siya. Tuwing kinakausap siya ni Morin, nakakahanap si Gojo ng paraan para magtago mula sa kanya. Medyo naiinis siya, pero pag-uwi na si Gojo, saka siya nagtagpo kay Morin at hiningi ng kasama papunta sa supermarket. Nang makita niyang pinapanood ng mga kaklase nila ang usapan nila, sabi ni Gojo na busy siya at tumakbo na parang manok. Bigla na lang lumitaw si Morin sa tabi niya at sinita siya tungkol sa pag-iwas niya, kaya ipinaliwanag na ni Gojo kung bakit maling pagkaintindi ng mga kaibigan nila ang relasyon nila. Noong sinabi niya na mag-usap na lang sila kapag wala ng tao, galit na sinabi ni Morin na magpakatino siya at hayaang mag-isip ang mga tao. Nang magbiro naman, sinabi niya kay Gojo na mag-date sila at hinawakan ang kanyang kamay bago siya hilahin pababa ng kalye. Sandaling paglaon, nakarating sila sa kalapit na supermarket at diretsyo sa bahagi ng cosplay kung saan ipinakita ni Gojo sa kanya ang detalyadong blueprint ng kasuotan ni Morin. Habang pinupuri naman niya ang kakayahan ni Gojo bilang isang tagagawa. Ang pilyong tagamoteksto ay patuloy na ipinaliliwanag ang mga detalye ng kanyang sining. Pagkatapos, habang magkasama silang naglalakbay para hanapin ang perpektong tela, pinipili ni Morin ang may makintab na patong. Pero ipinaliwanag ni Gojo na dahil estudyante si Shizuko sa isang prestihiyosong paaralan, dapat may marangal na dating ang kanyang uniforme. Agad siyang nakakakita ng magandang bunto ng tela, pero dahil ito medyo mahal, sabi ni Gojo hindi niya kayang bilhin. Ngunit humila si Morin ng sobre na puno ng pera at hinihikayat si Gojo na gumastos ng kahit gaano niya kailangan, sandali lang. Ang talunan nagpapanggap na tatanggihan ang pera, pero sa huli tinatanggap niya ito at binibili nila lahat ng kailangan para sa cosplay na kasuotan. Ngayong akala ni Gojo tapos na ang araw, dinala siya ni Morin sa tindahan ng wig at humanga siya sa dami ng iba't ibang wig doon. Pinapakita ni Morin sa kanya ang isang itim na wig para sa cosplay niya, pero matapos mag-isip ng mabuti, inirekomenda ni Gojo na mas bagay ang lila para sa gothic na personalidad ni Shizuko. Napapansin din niya na mahilig si Morin sa mga kasuotan, pero mas banayad ang kanyang panlasa sa estilo kaysa sa kanyang umubungos. Kaya sabi ni Gojo na dahil asymmetrical ang hairstyle ni Shizuko, hindi sapat ang medium length na wig at mas mabuti kung kumuha sila ng mas mahaba. Ilang sandali lang, pumunta ang dalawa sa isang tindahan ng lingerie para bumili ng garter at stocking na nagpulot ng panic attack kay Gojo. Habang sinusubukan ni Morin ang iba't ibang garter, nakatayo sa labas ng dressing room ang gago na parang natatarantang maskota. Sinabihan siya ni Morin na humupa dahil hindi ito sakop ni Sakuna, pero bigla niyang ipinakita ang bago niyang garter. Kaya lalo pang natahimik si Gojo sa pagkahiya. Paglabas nila ng tindahan, huli na, kaya nagpa siya silang kumain muna palabas, kitang-kita ang kanilang kasiyahan. Isang babae sa malapit ang nag-aakalang magkasintahan sina Morin at Gojo at nananabik sa ganoong relasyon. Pero nung pinag-usapan ni Gojo ang mga kakaibang detalye mula sa video game ni Morin, natakot ang lahat sa restaurant. Panoorin ang isang mukhang inosenteng babae na may ibang klaseng nobyo ay wala sa kanilang plano. Sa daan, inalok ni Gojo na dalhin lahat ng materyales pauwi at simulan na ang pag-aayos ng mga kasuotang susundan. Habang nagpapatuloy ang usapan, nagtataka si Morin kung saan niya dapat isuot ang kanyang Shizuko outfit. At tinanong ni Gojo kung may mga itinalagang lugar para sa cosplay. Ipinaliwanag ng blonde na may mga event kung saan nagtitipon ang mga cosplay group at masigla niyang sinasabi kung paano niya gustong kunan ng litrato ang kanyang kasuotan at i-upload ito sa OnlyFans. Ipinakita niya kay Gojo kung paano mag-post ng cosplay pictures ang ibang mga babae at nagtataka ang ulol kung sino ang gumawa ng kanilang outfit. Habang naglalakad pa uwi, patuloy si Morin sa pag-swipe ng mga larawan ng cosplay artist at sa isang punto, napagtanto niyang matagal nang hindi nagsalita si Gojo. Pero nang tanungin niya si Gojo kung maganda ba sa kanya ang mga batang babae. Umiyak nang ikinukwento ng simp ang kanyang nakakaawang kwento, ako lamang ang anak. Palaging nasa bahay si Gojo, pero nang makita niya ang isang hina doll sa unang beses, muntik na siyang mabighani, nagtatanong kung may mas maganda pa kaysa diyan. Sa isip niya, ang salitang beautiful ay iniugnay sa mga napaka-espesyal na bagay, at ayaw niyang palabnawin ang kahulugan nito. Nang marinig niya ito, naintindihan ni Morin na panlalaban si Gojo, pero napansin niya agad ang isang karinderya. Sinimulan niyang sabik na isubo ang mga pritong cheese balls, habang nagtataka si Gojo kung bakit hindi siya tumataba sa gawin niyang kumain. Pagdating nila sa footbridge, medyo naging kakaiba si Gojo, pero sinabi ni Morin na isa ito sa pinakamagandang araw ng buhay niya, ipinaliwanag niya na bihira ang mga taong tumatangkilik sa larong iminungkahi niya. At pinapakinggan ni Gojo ang mga paglalagas niya na parang masunuring zombie dahil pinansin din ni Gojo lahat ng detalye sa laro para sa kanyang kasuotan.
Sobrang validated si Maureen nang magpasalamat sa tanga ni Dort para sa kanyang tulong. Inalok ni Maureen siyang kumain ng ilan sa kanyang pritong cheese balls pero tumanggi si Gojo dahil sa isip niya ito raw ay magreresulta sa isang indirect kiss. Sandali ay tumingin si Maureen sa kanya na parang nagtatanong kung hinuhusgahan siya ni Gojo dahil sa sobrang pagkain niya pero mabilis na binago ng simp ang usapan at tinanong siya tungkol sa cosplay event. Sinabi ni Maureen sa kanya na 2 linggo pa ang event at bago pa makasagot si Gojo, tumakbo na ang blonding babae dahil mapapabayaan na ang tren niya habang naiwan si Gojo ng mag-isa, nag-aalala sa deadline. Habang pauwi, okupado ang isip ni Gojo ng deadline dahil imposibleng matapos niya ang outfit sa loob ng 2 linggo. Habang naghahanda ang kanyang tren na umalis sa istasyon, naalala ng alipin kung paano inilagak ni Maureen ang lahat ng tiwala sa kanyang marupok na mga kamay. Pagkatapos ay sinimulan niyang planuhin ang kanyang mga araw para magtrabaho sa kasuotan. Pero lalo lang nitong pinahihirap ang sitwasyon at nagsisimula siyang kabahan. Ang matinding pressure sa balikat ni Gojo ang nagdulot ng panic attack at nagkaroon siya ng seizure sa tren. Pagdating niya ng gabi, umuwi si Gojo at sinalubong siya ng kanyang lolo sa pintuan. Nang mapansin ni Kaworu ang mga bag sa sahig at tanungin ang apo kung saan siya galing, tahimik na ipinaliwanag ni Gojo na tinulungan niya ang kaibigan bumili ng materyales para sa isang kasuotan. Nang makita ng matanda ang isang stocking ng babae at maunawaan na nagtransisyon ang apo niya, nawala ang lakas nito at bumagsak sa sahig. Makalipas ng ilang sandali, nasa ospital si Gojo kung saan lumapit sa kanya ang pinsang si Miri na may balisang mukha. Tiniyak ng kakaiba na maayos lang ang matanda, pero sakalang na-discharge si Kaoru at lumapit sa kanya ang mga nag-aalalang apo. Hiningi ni Miri sa matanda na manatili muna sa bahay ng kanyang mga magulang ng ilang linggo hanggang gumaling siya. Ayaw maging pabigat ni Kaoru, kaya pumayag si Gojo na mas mabibigyan siya ng maayos na pag-aalaga sa bahay ni Miri. Habang pauwi, nakatingin si Gojo sa bintana ng kotse na nag-iisip kung kaya niyang tuparin lahat ng obligasyon niya. Ilang araw pagkatapos sa eskwela, pulos kaba pa rin ang gago, pero pinapawi siya ni Maureen at sinabing magiging ayos naman ang lahat, mga sinabi pa niya na gagawin niya ng lutong bahay na pagkain. Pinahahalagahan ni Gojo ang alok pero sinabihan si Maureen na tumahimik siya, gayunman, para pasayahin siya. Iminungkahi ng blonde na magpalitan sila ng numero kung sakaling kailanganin ni Gojo ng tulong. Habang bumabalik sila sa kanilang silid-aralan, iniisip pa rin ni Gojo kung paano niya tatapusin ang kasuotan. Doon napapaalala ni Maureen na exam nila next week, na lalo pang nagpapakaba sa mahihinang puso ng beta male na ito. Yung iniisip pa lang na sabay-sabay pag-aayos para sa exam at paggawa ng damit. At ang cremation ng lolo'y sumasakit sa kanya, kaya pinipisil niya ang kamao sa galit. Napansin ito ni Maureen at tinanong kung ayos lang siya, pero nagpanggap si Gojo na maayos ang lahat. Paglaon ng gabing iyon, tumawag sa telepono si Gojo mula sa isang hindi kilalang bisita na gustong magpaikot sa kanilang tindahan ng mga hinadol. Sa una, sabi ng gago na abala sila ng 2 linggo, pero nang nagbanta ang customer na mag-iwan ng negatibong komento sa Instagram, pumayag si Gojo na dalhin sila sa tour. Kahit walang oras na dapat sayangin, dinadagdagan pa ng freak ang mga responsibilidad niya at siya ay lumuluhod. Habang lalo pang nadaragdagan ang pasaning nakaamba sa kanyang maruming maliit na mga balikat. Matapos ang maikling panic attack, sinimulan ni Gojo ang paggawa ng damit. Pero kinabukasan, dinalaw niya ang bahay ni Miris para makita ang kanyang lolo at agad umuwi para ipakita sa mga customer ang kanyang tindahan. Pagkatapos ng tour, bumabalik siya agad sa pag-aayos ng kasuotan ni Maureen. Buong linggo, punong-puno ang schedule ni Gojo. Habang pinagsisikapan niyang balansihin ang personal at sosyal niyang buhay, ilang araw lang at natapos din ang mga pagsusulit nila at umuubo si Maureen na parabang tamad na aso. Nang mapansing nakaupo mag-isa si Gojo, papalapit sana si Maureen sa kanya. Ngunit nang madistract siya ng pulang buhok na babae, umalis agad si Gojo ng klase. Gabing iyon, pumunta ang blonde sa bahay ni Gojo para dalawin siya. Ngunit dahil madilim at tahimik ang lahat, inakala ni Maureen na walang tao sa bahay. Pagkatapos, nagpa siya siyang maglakad pa uwi, dala ang bag ng pansit na binili niya para kay Gojo. Samantala, magulo ng todo sa loob ng bahay ni Gojo, nakakalat ang tambak-tambak na basura saan-saan. Samantala, ang tanga nasa kwarto niya, nakahiga na parang isang reyna ng Victorian na namamatay sa malaria. Hindi nakakatulog si Gojo ng ilang araw na, at marami pang ayusin sa kasuotan ni Maureen. Sa isang flashback, kasama ni Gojo ang kanyang lolo sa isang biyahe, at tinanong niya ang matanda kung bakit dinadala nito ang kanyang mga paintbrush kahit bakasyon pa. Ipinaliwanag ni Kaoru na kung hindi mo ginagamit ang kagamitan araw-araw, magsisimula kang mawalan ng kasanayan. Habang humihiga si Gojo sa sahig, napapaisip siya kung tunay nga bang para sa kanya ang trabahong ito.
Bukod pa riyan, nagsimulang dumagsa sa kanyang isip ang lahat ng alaala ng kanyang kakapusan at paghihirap. Pakiramdam ni Gojo na hindi siya kailanman magtatagumpay sa kahit anong ginagawa niya dahil isang walang saysay at walang halagang basura siya. Sa pamamagitan nito, umiiyak si Gojo na parang babae, pero bigla siyang nakatakip ng alaala nang tanungin niya si Kaoru kung bakit patuloy itong gumagawa ng mga manika kahit patay na ang kanyang ari na ilang dekada na. Habang nakangiti, paliwanag ni Kaoru na ang tanging dahilan na nakayanan niya ang mga mahihirap na araw ay para mapaligaya ang kanyang panloob na pagkamalikhain. Pagkatapos, ipinakita ng matanda kay Gojo ang isang photo album na puno ng mga ngingiting customer, binanggit na bahagi ng kanyang trabahong pasayahin ang mga tao. Bigla, naisip ni Gojo kung gaano ikaliligaya ni Morin kapag naitapos niya ang kasuotan sa oras. Kaya mabilis niyang pinunasan ang kanyang nakakakilabot na luha sa kanyang kaawang-awang mukha at sinimulang trabahuhin ang proyekto, kahit dumadaloy pa rin ang mga luha sa kanyang pisngi. Nagpuyat si Gojo para tapusin ang damit. Sumisikat ang araw kinabukasan at ang araw bago ang kaganapan. Nagulat si Morin nang makita na natapos na ni Gojo ang damit sa ganoong ikli ng panahon at may mga dark circles pa sa ilalim ng mga mata. Sinabing pwede siyang dumalo sa event habang siya naman ay magpapahinga para makahabol sa tulog. Gayunman, ipinahayag ni Morin na hindi naman talaga niya balak pumunta sa partikular na event na ito mula pa sa simula. Ang blonde ay naghihintay na matapos ni Gojo ang kasuutan bago siya bumili ng tiket para sa isang cosplay na event. Nang marinig ito, bahagya na ginhawaan si Gojo dahil natapos niya ang gawain sa itinakdang oras, pero napaiyak si Morin nang matanto na bobo at makapal ang ulo ni Gojo na ginagawa ang kasuotan habang umiinom ng pain meds ang kanyang lolo. Agad humingi ng tawad si Morin dahil hindi niya siya na-check-in at humihingi rin ng tawad si Gojo dahil sinasabi niyang wala siyang integridad bilang lalaki, umaasang mababasag ang tensyon. Sinabihan siyang subukan ang kasuotan para maayos niyang makuha ang sukat. Sandali lang, nag-atubili si Morin dahil hindi natutulog si Gojo ng ilang linggo, pero sinabi ni Gojo kay Morin na tumahimik at subukan na ang damit para sa Diyos na may halo-halong damdamin. Pinapangako ni Morin na isuot ang damit sa bawat pagkakataon at nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti si Gojo ng buong ngiti nang marinig ang papuring iyon, parang kakagaling lang niya sa paghilom ng kanyang inner child. Habang pinapanood naman ni Morin ang kanyang mukha at napansin na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti si Gojo. Pagkatapos ng kaunting kalokohan, bumalik sila sa trabaho at tinulungan siya ni Gojo mag-apply ng makeup. Nagsimulang mag-unbox si Morin para isuot ang bagong outfit habang naghihintay ang freak sa labas ng kwarto. Nang tuluyan na niyang makita si Morin suot ang ginawa niyang outfit, tuwang-tuwa si Gojo sa pagkasabi. Masaya rin si Morin dahil kamukha niya ng eksakto ang karakter sa video game na si Shizuku. Medyo nahihiya, tanong ni Morin kung maganda siya. At siniguro ni Gojo na gagamitin niya ang Hollow Purple para wasakin ang kanyang domain, habang kumikirot naman si Morin sa saya. Tinatanong siya ni Gojo kung paano pakiramdam ng damit. Sinabi ng may gulong na perpekto ang lahat maliban sa mga manggas, kasi hindi siya makagalaw ng maayos ng mga kamay. Nauunawaan ni Gojo na kapag gumagawa siya ng mga kasuotan para sa tao, kailangan niyang isaalang-alang din ang kaginhawahan at kalayaan sa paggalaw. Bigla namang inungol ni Morin ang mga dumbbell niya at pinapurihan si Gojo dahil naging komportable ang mga juggernaut niya. Habang natataranta ang beta mele, nabanggit din ni Morin na eksakto ang haba ng palda na gusto niya. Sinikap manatiling mapagkumbaba si Gojo pero hiniling ng blonde kuot na kuhanan siya ng ilang larawan. Masayang pumayag siya at kumuha ng ilang kuha pero sa kahit isa man doon, hindi nagmumukhang si Shizuko si Marin. Kaya sabi ni Gojo na i-channel niya ang kanyang panloob na degeneracy bago kumuha ng posisyon para sa larawan. Akala ng boba na blonde na napakagandang ideya to, kaya agad niyang ibinaba ang aparador para magkaroon ng malinis na background. Gayunpaman, hindi kayang tumagal ni Morin ng higit sa 2 segundo ng seryoso ang mukha niya dahil hindi pa siya naging ganito kasaya dati. Ngunit pagkatapos ng malalim na buntong hininga, napapwesto rin siya ng ilang beses na gaya ni Shizuko na nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Gojo. Ang kabaliwan na to nagpapatuloy pa ng 1 oras at sa wakas. Nagpasya si Morin na magpahinga. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga litrato at sumigaw na parang bruha sa tuwa at agad na in-upload ang mga iyon sa OnlyFans. Agad na gumawa si Morin ng bagong account at matapos i-post ang mga litrato kasama ang bago niyang outfit, tinanong niya si Gojo kung gustong pumunta sa cosplay event bukas. Kinabukasan ay dumating si Morin sa event kasama si Gojo na mukhang mekaniko ng bisikleta. Namangha siya sa lahat ng mga cosplayer doon na hindi nahihiyang ipakita ang pagmamahal nila sa mga paborito nilang karakter.
Sa kabilang banda, hindi makapag-concentrate si Gojo dahil puno ng magagandang babae ang paligid. Nang tanungin ni Morin kung ano ang nagpapabalisa sa kanyang mahina na ari, sabi ni Gojo na nahihiya siya kapag maraming tao para aliwin siya. Sinabing ang mga tao ay nabigla sa ganda ni Morin, pero inamin ni Gojo na dahil nakasuot siyang parang taong walang tirahan, para magbago ang kanyang mood, ginalaw-galaw ni Morin ang kanyang kahanga-hangang hanay ng unan. Pero lalo lang nitong ginawang paranoid si Gojo. Kalaunan, nagtungo sila sa pangunahing gusali kung saan medyo mas kaunti ang tao. Habang humihina ng maluwag si Gojo, lumapit sa kanila ang isang kameramang Changwus at inalok na kunan ng larawan si Morin. Natutuwa ang blonde na may nakilala ang kanyang karakter at masigasig na pumayag sa photoshoot. Umakyat ang creep ng bahagya at maayos na nagkunwaring si Shizuko si Morin na medyo ikinararangal ni Gojo sa kanya. Pagkatapos ng photoshoot kumuha pa siya ng selfie kasama ang Changwus na opisyal na itinaas ang kanyang missile sa ibaba. Makalipas ang ilang minuto napapaligiran si Morin ng maraming photographer at humahandusay siya ng marahan para sa bawat kuha. Samantala ang freak ay umiikot at nagsusuri ng paligid na parang kokoflon at napapansin niyang walang sinuman ang nerbiyos kahit na nakasuot sila ng mga hangal na kasuotan. May mga lalaki pa nga na naka-girly costume, tiyak sa ipinapakitang pagkakakilanlan nila. Sa puntong iyon tumingin siya pabalik at nakita si Morin na sobrang nag-enjoy dahil nagpasya siyang pag-ibayuhin ang kanyang kakayahan nang hindi umiiyak na parang may pribilehiyo. Gayunpaman dahil matatapos na ang event sa ilang oras. Nagtataka si Gojo kung ito na ba ang huling pagkakataon nilang magkasama. Inalala ni Gojo ang lahat ng mga alaala na nagdala sa kanyang sandaling ito at kung hindi dahil kay Morin, halos hindi posible ang normal na karanasan sa paaralan habang pinapanood ang babae na nagpapakasaya. Nakakapit si Gojo sa sandali, hinahangaan ang bawat segundo na parang bigla nang nawawala. Biglang tumingin pabalik si Morin kay Gojo na may hangal ng ngiti, pakiramdam niya ay nasa pelikula siya nang lumapit ang blonde na parang sasabay na sumalon sa kanyang mga bisig. Ngunit matapos huminga ng malalim, sabi ni Morin na parang luluwag na ang kanyang costume. Tumutibok ng mas mabilis ang puso ni Gojo ng ilang pulgada, at ipinaliwanag ng babaeng blonde kung paano siya nagsuot ng 2 push-up na pangtakip ng dibdib para umayon sa katawan ni Shizuko. Bunga nito, malapit nang pumutok ang mga dibdib niya sa itaas. Nangyayari pa rito, inamin ni Morin na sobrang init niya dahil sa tela at malapit na siyang mahimatay. Agad silang pumasok sa loob ng gusali para lumamig at magtungo sa isang emergency exit bilang kanlungan. Sinabi ni Gojo na pumunta sila sa loob ng dressing room pero sobrang pagod na si Morin para gumalaw kaya binigyan niya ang blonde ng cooling patch at sinabing punasan lahat ng mabahong pawis sa nanginginig niyang airbags. Bigla na lang sinabi ni Morin sa kanya na ibukas ang zipper ng damit niya at halos magpanik ang lalaki. Gayunpaman, binawi niya ang mga bola niya at bahagyang binuksan ang damit niya na agad nagpapasaya kay Morin. Pagkatapos hiniling niya kay Gojo na punasan ang pawis sa likod niya at nang matangkahing tumupad si Gojo sa utos, nag-umpisang umiiyak si Morin na parang may naghuhukay sa loob ng katawan niya. Nagsimulang iwagayway ni Gojo ang puting bandila pero hindi ito inalintanan ni Morin. Sinabihan niya si Morin na hinaan ang boses, pero sa puntong ito, talagang nawawala na ang pag-isip ng babae na may blonde na buhok. Mas lalo pang pinalalalan niya nang iangat ni Morin ang kanyang palda para makahinga ang kanyang yaba-yaba at tuloy kayang titigan lang siya ni Gojo. Ngunit nangangako siyang ayusin ang bentilasyon sa kanyang kasuotan pagdating nila sa bahay. Pero bago sila umalis, gusto ni Morin bumalik sa plaza para kunan ng isang huling photoshoot. Pagdating doon, lumapit si Morin sa isang babae at humingi ng paumanhin sa pag-alis ng walang abiso. Lumalabas na ang babaeng ito ay isang kameraman. At si Morin humarap para sa huling kuhanan ng mga larawan. Biglang tumaas ang hangin at inihaplos ang palda niya, kasabay ng kuhanan siya ng larawan ng kameraman. Agad na nagpaumanhin ang kameraman at nangakong buburahin ang litrato, pero hindi interesado si Morin sa ilang yaba-yaba na kuha. Maya-maya, umuwi na silang dalawa ng sakay ng tren na nagpapasalamat si Morin sa creep sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Gayunpaman, si Gojo ay medyo malungkot dahil sa wakas ay nagtapos na ang kanilang magkasamang panahon. Pagkasabing iyon, sinabihan siya ni Morin na maghanda para sa mas maraming cosplay na kasuotan na nagdulot ng munting ngiti sa kanyang hangal na mukha. Ngunit nakitang umiti siya ni Morin at hinarap siya tungkol doon. Pero sinasabing tinitingala niya ang muling makatrabaho siya. Sabi ni Gojo sa kanya na bibili siya ng manika para mas madali ang trabaho niya sa susunod at agad namang hinanap ni Morin ito sa Amazon. Grabe ng pagod si Gojo at halos makatulog na siya pero tuloy lang ang blonde sa pagmamaliits ng kanyang hindi maintindihang kalokohan. Habang papalubog na sa antok si Gojo, sinabihan niya si Morin na maganda siya.
Napanganga ang blonde nang malaman niyang napakahalaga ng salitang iyon sa kanya, napahiya ng todo si Maureen nang maunawaan niyang baka naakit sa kanya ang freak. Pagkatapos ay dumating sila sa bahay ni Gojo kung saan nagpasya silang labhan ang maruruming damit ni Maureen. Nag-alok si Maureen na labhan ang wig at sa maingat na mga tagubili ni Gojo, nagawa niya ito. Inakala ng walang kamalay-malay na blonde na napakadali nito at umikot siya para magyabang. Ngunit nang makita si Gojo na may sigla sa kanyang libangan, natapunan ni Maureen ng gravy ang buong sahig habang nagtataka kung siya'y umiibig na sa kanya. Ilang sandali lang ay pumasok si Kaoru sa bahay. Ngunit sinalubong siya ng tanawing hawak ni Gojo ang damit ng isang babae. Noong dumating din si Maureen, nagulantang muli ang matandang kot. Pagkatapos, habang inaalagaan ni Kaoru ng apo niya, ang matandang aspirador ay humihingi ng paumanhin sa sobrang pag-react niya. Ngunit agad na nilinaw ni Gojo na hindi niya pinapaputok ng hangin si Maureen mula sa loob. Habang naiihi ang blonde sa detalye na ito, napansin ni Kaoru ang damit na nakasabit sa dingding. Pinupuri niya si Gojo bilang mahuhusay na manggagawa. Pero ang baliw na yan sinasabi pa rin na marami pa siyang kailangang gawin. Habang sinusuri ng dalawa ang kasuotan na parang mga detective, lubos na umiibig si Maureen kay Gojo dahil napakatamis para sa kanya kapag malalapit ang mga lalaki sa kanilang mga magulang at mga lolo't lola. Parang hindi niya makontrol ang mga hormones niya at gustong magpakasal agad kay Gojo, pero sa katumunog ang tiyan niya ng malakas na paggagrumble. Parehong lumingon ang mga lalaki at nakita ang isang nagugutom na babae na nakatingin sa kanila at di nagtagal, lahat sila ay umupo para maghapunan. Kinakain ni Maureen ang pagkain na parang ligaw na pusa at pinupuri si Gojo sa kanyang galing magluto. Kahit talentado sa maraming bagay ang freak, sinabi niyang mula nang mamatay ang mga magulang niya, kinailangan niyang matutong magluto. Lumalabas na nawala rin ang nanay ni Maureen mga taon na ang nakalipas, at nang lumipat sa ibang bansa ang tatay niya para magtrabaho, napilitang mabuhay mag-isa. Nang marinig ito, tinanong ng matandang alingaungaw kung nakakakain ba siya ng maayos, pero puno ng enerhiya ang blonde at tiniyak niyang kumakain siya ng maayos araw-araw. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang litrato ng fast food na pinapakitang parang malusog. Hindi makapaniwala si Gojo kung paano niya pinamamahalaan ang mga lalagyan ng gatas gamit ang fast food at nag-aalala pa si Koro. Gayunpaman, sinasabi ni Maureen na umiinom siya ng gatas at kumakain ng yogurt araw-araw para kontrahin ang junk food niya. Nang napagtanto ni Koro na parabang may utang na oras ang babae, inanyayahan niya itong sumama sa kanila sa pagkain araw-araw. At pagkatapos ng pagpayag ni Gojo, pumayag siya. Ilang sandali pagkatapos, sinamahan siya ni Gojo papunta sa estasyon ng tren, kung saan muli siyang pinasasalamatan ng babae blonde dahil siniguro niyang nag-enjoy siya. Nang mga sandaling si Maureen ay sasakay na, kumaway siya sa kanya na parabang mahiyaing kasintahan bago mag-ambon na tumakbo na parang nagkasala. Sa loob ng tren, nakatayo mag-isa si Maureen at nag-iisip kung bakit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya nang sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na hindi sila naging intimate. Nanaawa si Maureen sa sarili pero naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam niyan. Siguradong umiibig ang blonde dahil hindi magkadikit ang kanyang mga takong dahil sa basang pagitan ng kanyang mga hita. Pagkalipas ng ilang araw, may batang babae na tumatakbo sa mga kalye ng Tokyo na may nakakatawang backpack. Nagpupunta siya sa tindahan ni Kaoru at hindi nagtagal, naghihintay siya sa labas ng bahay, nanginginig at humahagulhol na parang aso ng pulis. Biglang napansin siya ng matandang Tam at inimbitahan sa loob, akala niyang isa siya sa mga side chick ni Gojo. Pag-uwi ni Gojo mula sa school, sabi ng kanyang lolo na may kaibigan siyang naghihintay at lumabas para maglakad-lakad gabi-gabi. Pero nagsisimulang maging paranoid ang gago dahil wala na siyang ibang kaibigan kundi si Maureen. Ini-imagine niya sa isip niya ang lahat ng mga delikadong senaryo. Ipinapalagay na may magnanakaw na pumasok sa bahay niya para kunin ang mga damit niya. Maingat na binuksan ni Gojo ang pinto ng banyo na nanginginig ang mga kamay at nakita niyang lubos na hubad ang isang estranghero. Dahil dito nawala ng balanse ang babae at dumapos siya sa kanyang mga rice cake na naipakita ang pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Itong insidente na ito ay nagbabalik kay Gojo ng ilang taon. Nang tinanong niya si Kaoru kung bakit walang buhok sa katawan ang mga manika ni Hina, ipinaliwanag ng matandang ku na hiwalay na ginagawa ang bawat bahagi ng katawan at saka pinagbubuo. Dahil sa teknikang ito, makinis na parang madulas ang mga manika, gaya ng babae na kakabanggalang sa sahig ng banyo niya. Makaraan ng ilang sandali, umupo si Gojo sa kanya at humingi ng paumanhin dahil nasulyapan ang kanyang yaba-yaba. Pagkatapos manatiling kalmado, ipinakikilala ng babae ang sarili bilang si Juna na isa ring mag-aaral sa paaralan. Nagulat si Gojo nang malaman ito dahil mukhang nabudburan ang katawan niya ng semento. Nang tanungin niya kung bakit nasa bahay niya ang babae, sumigaw si Juna, hinihingi niyang malaman kung sino ang gumagawa ng mga cosplay na kasuotan para sa mga babae.
Dahil sobrang bobo ni Gojo, inakala niyang ang babae ay tungkol sa mga manika ng hina at dinala niya ito para ipakita ang koleksyon ng kanyang lolo. Sandali lang, nagpakita si Sujuna ng malaking interes sa mga manika, at tinanong pa siya tungkol sa makinis at madulas na katawan ng mga hina doll. Ngunit, agad niyang tinigil ang pagpapanggap at tinanong si Gojo kung siya ay inabandonan ng bata pa. Sinabi ni Gojo sa kanya na dahil tindahan ito ng mga hina doll, wala na siyang ibang mayaalok sa kanya. Ngunit bigla, ipinamukha ni Sujuna sa kanya ang isang larawan ni Maureen na nakakosplay at gustong bumili ng isang custom-made na kasuotang katulad niyon. Natutuwa si Gojo pero ipinaliwanag niyang hindi pangunahing negosyo niya ang cosplay na mga kasuotan. Ngunit hindi nandito si Sujuna para makipag-ayos. Binabantaan niya na isisiwalat ang kanyang paghabol sa publiko at ang tanging paraan para mailigtas ang mukha niya ay ang gumawa sa kanya ng isang kasuotan. Dahil wala ng ibang paraan, sumuko si Gojo at pumayag sa hinihiling niya at sa kanya napagtanto na sikat na cosplayer ang girl na ito. Kahit ganoon, hindi pa rin alam ni Gojo kung paano nahanap ni Sujuna ang bahay niya. Maaaring paliwanag ng babae na nakita niya ang post ni Maureen sa OnlyFans at sinundan siya sa plaza. Pagkatapos, sinundan pa ni Sujuna sila hanggang sa bahay ni Gojo pagkatapos ng cosplay event, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang gago niyang kaibigan ay sinabihan ang nag-iisang kakilala niya tungkol sa isang sikat na tao sa loob ng bahay niya at sandaling dumating si Maureen makalipas ang ilang minuto. Agad niyang pinupuri si Sujuna dahil sa etika niya sa cosplay at sa maladi nilalang na kagandahan niya na ikinatataranta ng kaunting pag-aalangan ng batang babae. Si Maureen kumikilos na parang tanga sa harap ni Sujuna habang matayog siyang lumalampas sa lilipot na parabang isang skyscraper. Ilang minuto lang, nang humupa ang mga bangayan ng hormones, hiniling ni Sujuna kay Gojo na gawing Cheyenne siya, isang costume na isinusuot ng mga mahiwagang chicks. Pagkarinig niya nito, tuwang-tuwa si Maureen at agad na nagkakalat ng mga detalye tungkol kay Cheyenne, kahit hindi naman talaga ito hiniling ng sinuman. At that point, pumasok ang kakaibang tao, sinasabing nakaawang si Maureen ng mga Cheyenne carrings sa buong mga bag niya. Kaya curious si Juna at tinanong kung bakit hindi siya cosplayer ni Maureen, pero walang interes ang blonde na mag-cosplay na nakalantad ang dibdib ibabaw pa niyan. Hindi tugma ang taas niya sa karakter at hindi niya ito mapapakita ng maayos. Sandali lang, papalayas na ang blackmailer nang tanungin niya kung ano ang relasyon nila. Napansin ang kakaiba, ipinaliwanag ni Gojo na kaibigan lang niya si Maureen, ngunit nang makita si Maureen na halos nahihilo sa tuwa, medyo nalito si Sujuna. Bago siya umalis, nag-alok si Maureen ng cosplay collaboration minsan, pero mariing tinanggihan ng maliit na babae ang paanyaya. Sandali lang matapos, pagpasok ni Gojo sa kwarto, nakita niyang nag-aaway ang dalawang babae kung alin sa kanilang cosplay ang mas maganda ang format. Sinabi ni Sujuna na wala siyang balak makipagtulungan sa ibang cosplayer at nais niyang ituloy ang solo niyang karera matapos magrenta ng studio. Nasusuka si Maureen at excited na kausap ang pinakamalaking cosplayer sa bansa at paulit-ulit niyang pinipilit si Sujuna na sumama sa kanya. Ngunit nang inalok ni Maureen na sagutin ang kalahati ng gasto sa studio, interesado na si Sujuna kahit walang humiling. Nagpa siya rin si Gojo na mamuhunan sa studio, umaasang makalanghap ng amoy ng kilikili ni Maureen. Nag-isip sandali si Sujuna at iniisip magka-partner dahil makakatipid siya ng 50% ng pera niya at mailalagay iyon para bumili na lang ng magagarang damit. Pagkapasok ng maliit na babae sa barko, nagdiwang si Maureen kasama ang kanyang higanting nanginginig na airbags, habang tinitiyak ng talunan na manonood siya ng ilang anime tulad ng Jujutsu Kaisen para maintindihan ang lahat ng mga reference. Nang marinig ito, sabi ni Sujuna na ilang larawan na lang ay sapat para maintindihan ang mga tauhan, pero sabi ni Gojo mas malalim ang mauunawaan niya kapag nanood ng anime. Para patunayan yan, sabi ni Gojo na kailangan niyang panoorin ang buong gameplay para ma-perfect ang costume ni Maureen at maunawaan ang vibe ng karakter. Ngunit nang nag-aalala ang talunan kung saan niya mapapanood ang anime, nagpa siya si Maureen na regaluhan siya ng video player bilang kawanggawa. Pero ang saya ng baliw ay panandalian lang dahil sinasabi ng blonde na may higit sa 100 episode ang anime. Kinabukasan, sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na pupunta siya sa bahay ni Maureen para kunin ang video player. Ang matandang tanga ay sa wakas napawi ang loob na makakayod ng kanyang tingi-tingi ng mapayapa. Bago umalis, nagpa siyang tingnan ni Kaworu kung gaano nakahusay magpinta ni Gojo, at nagulat siya nang makita ang bata na mas mabilis matuto kaysa inaasahan niya. Inaamin ng matandang tarantado na dati may kulang-kulang ang linya ni Gojo, pero nitong huli, mas pinong-pino na ang mga ito. Niloloko niya na ang pakikipag-hangout kay Maureen ay nakatulong sa kanyang husay.
Pero sinasabi niya kay Gojo na para maging mahusay na manggagawa, hindi dapat nakasentro lang ang focus niya sa mga hinadol. Ilang sandali ang lumipas, tumunog si Gojo sa kampanilya ng apartment ni Maureen, pero hindi siya sumagot sa pintuan. Nagtatanong siya kung lumabas na ang blonde, pero bigla siyang sinalubong ni Maureen sa pintuan na naka-night dress at ipinaliwanag kung paano siya natagalan sa tulog. Namamuffer ang lahat ng paliwanag dahil hindi makalampas ng tingin ni Gojo sa napakalaking suso niya. Sa kabilang banda, nang makita ang naguguluhang tingin niya, napahiya si Maureen at tumingin sa salamin. Nang napagtanto niyang wala siyang contact lenses, pumasok ang blonde. Makaraan ng ilang sandali lumabas siya na may kilalang itsura, at sa huli inimbitahan ang creep papasok sa kanyang apartment. Hinihian ni Gojo ng isang bag ng puding kay Maureen, pero kalahating antok pa rin siya at hindi makapag-concentrate. Hindi niya napapansin na hindi pa pumasok ang baliw sa apartment at nakatayo siya roon na parang tanga. Dahil si Maureen ang nag-iisang kaibigan niya, hindi pa nakapasok si Gojo sa bahay ng iba, kaya medyo naiilang siya pagpasok niya. Na sobrang introvert, gustong umalis agad ni Gojo na kasama pa ang video player pero inalok ni Maureen ng Netflix at chill ng ilang oras. Pumayag naman ang freak at lumipat sila sa ibang kwarto na para bang tirahan ng clone. Sa huli, nag-relax na ang dalawa. At nagsisimulang maghanda si Gojo ng mga tala para sa isang inom na parang nerd. Sa kabilang banda, nagsisimulang tumulo kay Maureen ang biological oil sa paborito niyang mga karakter at patuloy siyang nakakainis. Ngunit agad niyang naalala na nasa date pala siya kasama ang lalaking minamahal niya. May ekstremong pag-iingat, tinitingnan ni Maureen si Gojo na walang kamalay-malay na may babaeng dumudugo ng kulay abo na tumutulo sa tabi niya. Diyos ko! Napagtanto ng blonde na siya ay lubos na umiibig sa kanyang lalaki at sinusubukan kontrolin ang kanyang saya, pero biglang kumanta ang kanyang tiyan ng nagugutom na himig at iminumungkahi ni Gojo na kumuha sila ng fast food. Gayunpaman, nag-aalok si Maureen na magluto para sa kanilang dalawa. Ang kakaibang tao ay natuwa sa libreng pagkain, pero nang maalala niyang kumakain si Maureen na parang mabangis na hayop, nagsimulang magparanoid siya. Sinubukan pa ni Gojo na akuin ang gagawin sa kusina, pero determinado ang blonde na siya mismo ang magluto ng pagkain. Samantala, nagsusuot si Maureen ng apron habang ganap na nakalimutan magsuot ng melon cover sa ilalim nito. Kumpiyansa siyang hindi nakita ni Gojo ang pag-uga ng mga dumpers niya, pero ngayon ipinanghahawi ang buhay ng lalaki matapos makita niya iyon nang hindi na sensor. Ngayon na nakasuot na siya ng kanyang uniforme sa kusina, naghahanda si Maureen upang magluto ng sariling lutong kanin at itlog. Ang gulat ako, mabisa siyang magtadtad ng sibuyas at piniprito niya ang kanin na parang amang diborsyado. Masarap naman ang lasa ng pagkain, pero nang inilagay niya ito sa plato, parang may nag-chat sa mesa. Dahil hindi maganda ang hitsura ng ulam, sinabihan ni Maureen si Gojo na itapon ito, pero tiniyak ng kakaiba na masarap naman ito. Sandali lang, hindi sinuwerte ng dilaw ang kanyang panlasa, pero pinawi ni Gojo ang pag-aalinlangan niya na wala ng silbi magsinungaling ngayon na magkaibigan na sila. Pagkaraan, nanonood pa rin silang dalawa kay Anume, at parang hangal, umiyak si Gojo sa isang emosyonal na eksena. Ngunit natatawa si Maureen at iniabot sa kanya ang isang tissue para punasan ang kanyang nakakainis na luha. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa bahay, pinag-usapan ni Gojo at Sojum ang konsepto para sa bagong cosplay outfit niya. Nawaw ang babae sa dami ng takdang aralin na ginagawa ni Gojo, at agad siyang nag-alok na padalhan ng pera at mga materyales na kailangan para sa trabaho. Gayunpaman, humahawak si Sojuna sa utos ni Gojo dahil hindi pa tiyak ang eksaktong halaga. Habang nag-uusap sila, tinatanong ng kakaibang tao kung gusto niyang tulungan siya sa buhok at makeup, pero natawa si Sojuna at sinabing tumahimik na si Gojo. May totoong pagkaka-interes, tinatanong ni Gojo kung paano niya napapanatili ang lalim sa kanyang mga mata kapag nagpo-photoshoot. Walang pag-aatubili, agad binuksan ng seryosang babae ang kanyang video at ipinakita sa kanya kung paano gumamit ng isang hangal na tape. Nang makita ito, napadpad ang isipan ni Gojo kay Maureen na siguradong gustong-gusto ng eyelid tape para sa makeup niya. Nang sinungkit siya ni Sojuna bilang baguhang makeup artist, sinabi ni Gojo na iyon ang kanyang unang cosplay event kailanman. Nang marinig ito, napagtanto na ni Sojuna na nasa harapan siya ng kadakilaan. Naalala ni Sojuna na dahil ito ang una niyang pagtatangka, kuha ang mga larawan gamit ang iPhone.
Sa unang pagkakataon inalok ng babae ang kabaitan sa pagpahiram ng kanyang high-grade na kamera kay Gojo para kumuha ng mga larawan. Inihayag ni Sojuna na lahat ng kanyang cosplay na larawan ay kinukunan ng kanyang nakababatang kapatid na si Shinju na mas magaling pa kaysa sa mga profesional na litratista. Habang nakikinig si Gojo sa kanyang payo, sinabihan siya ni Sojuna na mag-invest sa magandang camera set dahil lubhang mapapaganda nito ang imahe pagkatapos ng pagtapos ng tawag. Tinawagan ni Gojo si Maureen at sinabi sa kanya tungkol sa pagsasanay para sa photoshoot. Ang blonde na uwak ay tinanggap ang pagkikita ng walang pag-aalangan at nagtataka kung gaano kasarap ang lister ni Sojuna. Ngunit nang makarating sila sa lugar ng meetup, nagulat sila nang makita ang isang may agaw pansing babae na katabi ni Sojuna. Sakay na lang, ubos ng nakababatang kapatid ang gatas, at ang nakakatandang kapatid nagmukhang karton. Ilang araw ang lumipas, binubuksan ni Maureen ang kuha ni Shinju at napapalakpak sa ganda nila. Gayunpaman, sumingit si Sejuna, binibigyang kredito si Shinju hindi lang sa pagkuha ng mga kuha, kundi pati na rin sa pag-isip ng kanyang cosplay na pangalan at sa pag-setup ng kanyang account. Pero ang higanting naghawak ng melon sinabing gusto lang niyang ipakita kung gaano ka-cute ang kanyang kapatid at biglang sumikat ang social media account. Ngunit nang nagsimulang mag-message sa kanya ang mga random na gunners, walang ideya si Shinju kung paano sumagot kaya ini-ignore niya silang lahat. Mukhang magkaiba ang opinyon ng magkapatid dahil sabi ni Sejuna hindi siya nagpapakialam sa opinyon ng mga estranghero. Pero inamin ni Shinju na nagpapasaya sa kanya ang dami ng followers. Nakita ito, ngumisi si Maureen na parang bilanggo. Napansin kung gaano kamahal ni Shinju ang kanyang kapatid, dahan-dahan siyang tumango na may pag-atubili. Nang makita ito, namula ang mga pisngi ni Sejuna dahil nahihiya. Sandali lang, hinagod ni Shinju ang kamera ng kanilang tatay. Na sinasabi na parang namamana sa pamilya ang pagkuha ng larawan. Madaling naakit si Gojo sa makinang na bagay at nagtatanong kung paano ito makakakuha ng mas magagandang larawan kaysa sa smartphone. Ipinaliwanag ni Shinju sa tanga na nagbibigay ang kamera ng mas malinaw na mga imahe at mas mahusay na kontrol sa ilaw at mga background. Samantala, napapansin ni Maureen kung gaano ka-passionate si Shinju at tinanong siya kung naisip na niyang mag-cosplay mismo. Sa una, nag-aatubiling sumagot ang babae. Pero nang tanungin ni Sojuma ang parehong tanong, sinabing masaya raw siya sa pagkuha ng larawan ng kapatid niya. Sinubukan ni Maureen mismo ang kamera at, nagulat sa talas ng mga kuha, sinabi agad na gusto niyang bumili ng isa. Samantala, tinitingnan ni Gojo ang mga presyo online at muntik nang magkahiyawan sa laki ng halaga. Na hindi pa kasama ang mga lente kaya sabi ni Juna tumataas pa ang presyo dahil sa mga aksesorya na mas pinapabagsak pa ang pag-asa ni Gojo. Nagtaka siya kung paano nakakaya ng mga cosplayer ang mga gamit na ito at biro ni Maureen nagagamit na lang daw sila ng mga telepono hanggang makapag-ipon siya ng malaking pera. Pero sumingit si Juna na parang unggoy na nagbibigay payo na maging praktikal at bilhin ang kaya lang talaga nila. Habang nag-uusap, iminungkahi ni Juna na tingnan ang ilang studio at magtagpo sa estasyon ng tren sa katapusan ng linggo. Pagdating ng araw, dumating sila sa isang lumang inabandona na ospital na ginawang studio. Nagpapatakbo sina Maureen at Shinji papasok na parang mga bata, habang si Sejuna naiiwan at nagdududa kung tama ba ang ginagawa nila. Binanggit ni Gojo na swak ang nakakatakot na aura para sa mga eksena sa anime, at sang-ayon si Sejuna na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin na pinanood niya ang buong palabas. Pagkalipas ng ilang sandali, tumawag sina Maureen at Shinju mula sa loob, at nang papasok si Gojo, napansin niyang natigil si Sojuna sa pintuan. Nagtatanong siya kung nare-repel ang babae sa lugar, pero dinidismiss ito ng babae, at naglalakad papasok na parang hukbo ni Stalin. Sa itaas, nag-aalala si Maureen na baka masyadong madilim ang mga pasilyo, pero sinisigurado ni Shinju na kakayanin iyon ng flash. Pagkatapos ay sumisid siya sa pagpapaliwanag ng mga setting ng kamera, at sabik namang sumali si Maureen sa sesyong pagmamanman ng tech. Tumanglaw na baka umulan agad, sinabing tapusin na nila bago bumuhos. Pero nang magsimula ang malakas na ulan, nakita ni Gojo si Sojuna na nakayuko sa isang sulok at tinanong kung mas gusto niyang maghintay sa pasukan. Ipinipilit ni Sojuna na ayos lang siya at gustong ituloy ang kanyang cosplay. Naguguluhan sa sagot, tinanong ni Gojo bakit niya pinipilit ang sarili, pero ibinato ni Sojuna pabalik ang tanong sa kanya. Tinanong kung may mga pangarap siya, ibinahagi ni Gojo ang kanyang layunin na maging isang doll na manggagawa. At pinuri siya ni Sojuna dahil naging tapat sa kanya. Bigla niyang inamin ng tahimik na minsan niyang pinangarap maging isang magical girl. Ipinaliwanag ni Sojuna na na-obsess siya sa mga magical girl noong bata pa siya, pero lumaki at na-realize niyang hindi sila totoo. Makalipas ang ilang taon, natuklasan niyang maaari niyang bilhin ang kanilang mga costume. At kahit na magulo ang unang cosplay ni Sojuna, sobrang saya niya rito. Simula noon, pinili niyang habulin ang pangarap sa sarili niyang paraan.
Nang tanungin ni Gojo bakit siya pinili gumawa ng ganitong makahulugang kasuotan, inamin ni Sojuna na nagselos siya nang makita ang mga litrato ni Morin sa mga gawa niya. May isang bagay sa damit ang agad na tumimo sa kanya. Parang pag-ibig sa unang tingin. Nag-trigger nito ang alaala kay Gojo tungkol sa pagtingin niya sa mga lolo niyang Hein na manika noong bata pa siya. Tinawag niya silang pinakamagandang bagay kailanman, at ipinaliwanag ni Kaoru na dinisenyo sila para humatak ng tingin at pukawin ang kaagad na koneksyon. Ang sandaling iyon ang nagtakda kay Gojo sa kanyang landas na sundan ang sining ng kanyang mga lolo. Napuno ng damdamin, umiyak si Gojo na parang babae na ikinagulat ni Sejuna. Kinuha niya ang kamay niya at pinapasalamatan si Sejuna sa inspirasyong bagong ipinagkaloob sa kanya. Gayunpaman, dahil nag-aaral si Sojuna sa isang all-girls na paaralan, hindi niya matiis ang biglaang pisikal na pagdikit ng mga lalaki at nawawalan siya ng kontrol. Makaraan ng ilang araw, matapos ang huling pagsusulit nila, iminungkahi ni Morin na mag-beach trip sila sa Gojo. Bago pa makapagbigay ng alternatibo ang simp, nakatayo na siya sa buhangin, nagtatanong kung para ba ito sa cosplay shoot. Ngunit sinabi lang ni Morin sa kanya na tag-init naman ngayon at hinimok siyang magsaya. Nang marinig iyon, ngumiti si Gojo bilang tanda ng pagsang-ayon dahil matagal na siyang seryosong tao. Habang umunguya ng burger si Morin, hiniling niya kay Gojo na pakainin siya ng ilang fries. Pero bago niya magawa iyon, dumungaw ang isang ibon at kinain ang burger niya. Sinusubukan nilang lumipat ng pwesto pero sinusundan pa rin sila ng ibon. Inihagis ni Gojo ang fries sa ibang direksyon para ma-distract ito at tumakbo sila pasulong, binabantayan ang huling burger nila na parang Bitcoin nito. Pagkatapos, umuupo sila para hatiin ang burger ni Gojo at tahimik na panoorin ang mga alon. Inaalok ni Morin sa kanya ang isang lagok ng kanyang bubble tea na parang maalagang nobya. Ngunit tumanggi ang kakaiba, umiiwas sa dituwirang halik. Ilang sandali pagkatapos, tumakbo si Morin patungo sa tubig para lumamig pero aksidenteng naipakita niya kay Gojo ang kanyang panty habang nagpapalaslas. Tinawag niya si Gojo para sumama kaya awkward na sinukbit nito ang pantalon. Iniwan ng sapatos at pumalakpak papasok na parang si Stephen Hawking na nagro-roll hanggang dulo ng tabla. Tumalon pababa, nagpapatak ang paa niya sa basang buhangin kaya natahimik si Gojo at nambuhay si Morin. Tinatanong kung unang beses niya ito, inamin ni Gojo. At ipinaliwanag na masyado siyang abala sa pag-aalaga ng Hina dolls habang lumalaki kaya hindi nakapaggawa ng ganitong bagay. Ngunit ngayon naintindihan niya kung bakit lagi siyang hinihikayat ng lolo niyang maglibot sa mundo. Lubos na humahanga sa kanyang katapatan nang angako si Morin na dadalhin siya sa mas kaaya-ayang mga lugar ngayong kanyang tag-init. Pag sinabi niyang dalawa na lang sila, namumula si Gojo at natataranta. Ngunit sa huli pumayag siya sa isang pribadong unga-bunga na palabas. Bigla na lang tumakbo si Morin para kumuha ng inumin na tahimik na tumutulo ang bioloob na langis. Nang iniisip ang kanilang nakahandang oras na mag-isa, pagbalik tanaw niya. Nakikita ni Morin si Gojo na parang lumulutang sa sariling mundo, kaya kinuhanan niya ito ng larawan para itala ang sandaling iyon magpakailanman. Pero sinira ng pangit na yon ang perpektong sandali ng tuwid niyang idinikit ang mukha sa tubig. Pagkatapos ng bakasyon, sina Gojo at Morin ay naghahanap sarap sa kanyang kwarto, handang pumili ng mga tela at bordado para sa susunod nilang proyekto. Bigla niyang itinaas ang palda na parang bayad na manggagawa si Morin at muntik nang matumba si Gojo. Nakatingin siya sa kanyang underwear ng ilang segundo bago siya kaswal na nagsabi na swimsuit lang iyon, pero bigla siyang tinukso ni Morin tungkol sa gabing iyon nang nag-text siya ng larawan na suot ang parehong swimsuit at hindi sumagot. Namumula ang mukha ni Gojo at umiiwas siya sa usapan dahil ginugol niya ang gabing iyon na tahimik na pinahahalagahan ang litrato. Si Morin ay patuloy na nagpapakita ng swimsuit, nagpo-posing na parang nasa beach shoot. Si Gojo naman, nanginginig na parang buhay ang nakataya, humihingi ng sandaling makahinga. Nang makita iyon, niloloko siya ni Morin dahil nabibingi siya, pero nitong pagkakataong ito, sumagot si Gojo at sinabi na iwasan niya siya malapit, maliban na lang kung gusto niyang tuluyang mawala ang kontrol. Makalipas ang ilang minuto, humupa na ang emosyon at tinulungan ni Morin na pinturahan ng itim na hiyas ang kanyang costume, nakangiti dahil sa wakas nagiging kapaki-pakinabang siya. Pinapatok nito kay Gojo ang damdamin, pinaalala sa kanya nang una siyang naparamdam na kailangan niya. Pagkatapos, sobrang excited si Morin na suotin ang damit niya at sinimulang i-unbox ito agad doon, kaya tinakpan ni Gojo ang mga mata niya na parang isang daiva. Gayunpaman, napagtanto ni Morin na mali ang kumot na ginagamit niya para takpan ang kanyang mga bundok at nagkakagulong magtakip. Pagkatapos, sinusuot ni Sojuna ang kanyang kasuotan at hindi niya mapigilang humanga sa gawang sining ni Gojo. Pag tinanong niya kung may dapat ayusin, sabi ni Sojuna na pwede pang palagyan ng mas maraming puff ang palda pero balak niyang magtupi ng tutu sa ilalim.
Sinunod niya ay isinuksok ang kapa, sumilip mula sa detalyadong panloob, at binanggit ni Gojo ang mabigat nitong tela. Nang marinig ito, natuwa si Sojuna dahil perpekto ito para sa mga larawan sa social media. Samantala, pinapanood ito ni Maureen mula sa malayo, na sana'y may alam siya sa pananahi at fotografiya. Gustong magbigay ng payo siya kay Gojo na parang pro pero ang mga pagtatangka niyang mag-feedback parang baguhan lang, saka inalok ni Gojo na siyang gagawa ng makeup at wig ni Maureen at nagbigay si Sojuna ng mga tip para tumugma sa vibe ng karakter. Kumuha naman siya ng tape para ipakita paano itwake ang eyelids para sa mabahong anime look habang may energize si Maureen gaya ng dati. Sa kabilang banda tinulungan siya ni Sojuna na ma-extract ang tape ng tama at nung tiningnan ni Maureen ang salamin nagulat siya sa ganda niya. Ang blonde ay tumatalbog ng pataas-baba habang pinapalo ang braso ni Gojo sa excitement, handang-handa na para sa photoshoot. Pero sa kasamaang palad, umuulan ng malakas sa labas at nasira ang mood ni Maureen, nag-isip sila kung ano nang gagawin. Kaya tinuro ni Juna na bagay naman ang maulap na panahon sa edgy na dating ng kanilang mga karakter. Binigyan niya ng go signal ang costume ni Maureen at napahanga ang blonde, sabik na sabik sa pagkagusto sa pareho nilang mga karakter at napapangako na kunan sila ng litrato ng magkasama. Sa kabutihang palad ngayon, pinaubos ni si Juna ang kanyang depensa at pumayag na magpa-picture na agad ina-upload sa OnlyFans. Sabay lang, napapansin nilang sobrang tagal bago dumating sina Gojo at Shinju. Pagbukas ng pinto, nagganga sina Maureen at si Junas. Lumabas na pagkahilo ni si Junas nung isang araw bago iyon, pinutol nila ang usapan ng maaga at nagdiretsyo sa istasyon. Naramdaman ni Gojo na may mali at nagpakumbaba siya sa hindi napansin ng mas maaga, pero itinulak ni Sojuna iyon at sinabi na ayos lang siya. Samantala, may ibang plano si Maureen kaya umalis siya, iniwan si Gojo kasama sina Sojuna at Shinju. Sabay naman, nabanggit ni Shinju na gusto niyang tumingin ng ilang tindahan sa estasyon, kaya umalis si Sojuna, iniiwan silang mag-isa. Habang nasa biyahe, tinatanong ni Gojo kung palihim din gustong mag-cosplay ni Shinju, nag-isip kung ang kapatid niya ang pumigil sa kanya. Nang marinig ito, napahiya ang kawawang babae at agad humingi ng paumanhin si Gojo sa pagiging tuwiran. Habang papalayo na siya, pinahinto siya ni Shinju at sinabi na gusto niyang mag-cosplay ng isang misteryosong karakter. Inihayag niya na dahil payak si Sojuna, baka mainggit ito sa kanyang buong katawan. Ngunit tiniyak ni Gojo na ang pag-cosplay ay hindi tungkol sa inggit, tungkol ito sa pagpapahayag ng tunay mong nais ng walang paghusga. Lubos na sinuportahan ni Gojo si Shinju. At hinihikayat niya siyang suotin ang anumang outfit na gusto niya. Sa wakas, sinasabi niyang gusto niyang mag-cosplay ng karakter mula sa parehong anime tulad ni Maureen at Sojuna. Sobrang gustong sukatin ni Gojo ang kanyang Bobasaurus, pero napasin lang ang ulirang iyon nang pumili siya ng lalaking karakter na si Soma. Sa kabila nito, matiisin siyang nakikinig sa kanyang nais, at inayos niya ang isang lihim na photoshoot. Inaamin ni Shinju na madalas sirain ng laki ng kanyang ungabungas ang kanyang kasuotan. Gayunpaman, determinado si Gojo the Glazer na tulungan siya at sinabihan siyang pakalmahin ang kanyang mga melons. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa bahay kung saan iniabot ni Gojo ang isang school uniform na nakakagulat na kahawig ng isa mula sa anime. Habang sinusuot ito ni Shinju, lumabas ang kakaiba mula sa silid upang bigyan siya ng privacy. Ngunit napanta siya ni Gojo kung ano ang itsura ng damit sa katawan ni Maureen. Pagpasok niya sa kwarto, napansin ni Gojo na muntik nang pumutok papalayo sa ulap ang mga buttons ng kanyang damit. Tinutulungan niya si Shinju ayusin ang kanyang kamisa at nagtataka kung paano hindi nadadaanan ng mga hina na manika ang mga napakalaking airbag samantalang nagsusuot sila ng kimono. May tumaas na ideya sa isip ni Gojo at nagpasya siyang itupi ang mga dalandan niya. Nang magpalit ulit si Shinja, naalala ni Gojo nung dinoble ni Maureen ang mga takip ng melon para magmukhang mas malaki ang kanyang mga airbags. Nang pumasok siya, malungkot ang dalagang pobre dahil hindi madaling itupi ang kanyang mga melon, kaya't naghahanap siya ng solusyon. Napapansin ni Gojo na sobrang pambabae ng katawan niya, naiiba sa karakter na sinusubukan niyang i-cosplay. Gayunpaman, nag-Google siya ng mabilis at nakakita ng solusyon gamit ang isang beholder. Agad nila itong hinanap sa Amazon at nagulat sila kung gaano ito kamura. Dahil naayos na ang problema sa lalagyan ng gatas, sinimulan ni Gojo na kunin ang kanyang mga sukat. Sinusubukan niyang sukatin muna ang ulo ni Shinju, pero palaging nakaistorbo sa kanya ang mga lalagyan ng gatas niya. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita uli sila para tapusin ang wig at napansin ni Shinju kung gaano kabakod si Gojo. Inaamin ng bastos na tao na sa loob niya talaga'y natatakot siyang magkamali na nagpagaan ng loob ni Shinju.
Habang nag-uusap sila, inihayag ni Gojo na may estudyante sa klase niya na tila perpekto para sa kanya, at kahit mukhang maayos siya sa labas, may pinagdadaanan din siyang sariling pakikibaka. Tinatawag ni Gojo ang taong iyon na sweetheart, pero bumabalik siya sa kanyang boba na bersyon. Ipinaliwanag ni Gojo na ang bawat tao may pinagdaraanan kahit mukhang kumpiyansa sila. Tahimik tinanggap ni Shinju ang payong ito, at di nagtagal, nagsimulang silang magtrabaho sa paraan ng Mekyup. Sa muling pagkuha ng larawan, nakita ni Morien at si Juna si Shinju at namangha sila kung gaano siya kaganda. Halos nanginginig si Shinju sa tuwa habang pinupuri siya ng kapatid at binibigay pa ang buong papuri. Sa huli, nagsama-sama ang mga babae para kunan ang kanilang unang group photo, opisyal nang itinuturing si Shinju na cosplayer, hindi lang photographer. Hinuhubog ang panloob na litratista, hindi tumitigil si Shinju sa pagkuha ng mga larawan ng kanyang mga kaibigan na parabang wala ng bukas. Pinipilit pa kanya silang gawin ang isang tanga, na pose, pero may ibang prioridad si Sojuna. Labis siyang nababahala at naiespya sa nakakatakot na lumanggusaling nilalaruan nila. Sa puntong iyon, nakita niyang todo na nakuha ni Morien ang karakter niya. Nakakagulat kung gaano kagaling maging versatile ang higanteng melon na babaeng ito. Ngunit magulo ang lahat ng tawagin ni Morien si Juna na isang kaakit-akit na maliit na karton. Sabay-sabay sa kalokohan, hindi mapigilan ni Morien ang pagtawa. Samantala, alam ni si Juna na hindi kaibigan ang intensyon ng babaeng ito, pero napapansin niyang naging kahiwagaan na ang lahat nitong mga huling panahon. Pagkatapos ng shooting, hinihila ni si Juna si Gojo sa tabi para magsalita ng tahimik. Pinapasalamatan siya sa pag-aalaga kay Shinju. Alam ni si Juna na tinustusan ni Gojo ang ilang gasto sa cosplay ng kapatid niya at nangangako siyang babayaran siya. Nagpapakumbaba rin siya dahil pakiramdam niya parang masamang ate siya sa hindi napansin gaano kabustong mag-cosplay ni Shinju. Ngunit tahimik na sabi ni Gojo na minsan mahirap magbukas tungkol sa mga bagay na talagang pinapahalagahan mo. Ang mga salita niya ay tumago sa puso at namangha si Juna kung gaano tunay na mabait ang estupidong pasaway na ito. Sa kabila, nagpapahanga pa rin si Morien habang ang bagong karakter niya ay nagsisindi ng parehong apoy gamit ang mga jugs. Muntik nang tumalon si Shinju nang makuha niya ang perpektong litrato, pero sandali lang. Tapos na ang melon cover ni Morien na nagbunyag ng kanyang secret agent Randy Beans para ipaalam sa lahat. Ilang oras mamaya, binubuklat ng cosplay sisters ang mga kuha, sobrang humanga kung paano binugbog ni Morien ang look, tumigil ang tingin ni Sojuna sa isang partikular na larawan. Biglang na-realize niya na baka ang nararamdaman niya ay hindi lang tungkol sa kahangahangang costume work ni Gojo. Nahuli ni Shinju ang matinding titig ng kapatid niya at nagtataka kung galit siya sa mga larawan niya. Gayunpaman, inamin ni Sojuna na medyo naiinggit siya dahil kinamusta ni Shinju ang isang karakter na hindi niya kayang subukan. Nagulat ang higanteng tagapagdala ng melon nang marinig ito mula sa nakatatandang kapatid niya. Ngunit sinusuklian niya ang pabor sa pamamagitan ng pagpupuri kay Sojuna sa lahat ng cosplays niya. Nang marinig iyon, sinabi ni Sojuna na pinipili lang niya ang mga karakter na alam niyang hindi siya mabibigo sa, habang hindi rin naman niya ayaw ang hitsura niya. Minsan napapaisip si Sojuna kung ano kaya ang pakiramdam ng pagsubok ng iba. Pinapaalala nito kay Shinju ang sinabi ni Gojo noon na bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdarapuhan. Kaya sinabi ni Shinju sa kanyang nakakatandang kapatid na balak niyang magtrabaho pag tumanda siya at mag-ipon para makapag-cosplay pa ng mas madalas. Natuwa si Sojuna nang marinig iyon mula sa kapatid niya at sabi niyang inaabangan niya ito. Ipinahayag din ni Sojuna na gusto niyang mag-photoshoot kasama ang kanyang nakababatang kapatid, hindi buong kalahati ng Japan. Habang nag-uusap sila sinabi ni Shinju kung gaano kasaya ang group cosplay at tumingin si Sojuna sa isang larawan kung saan si Gojo ay nasa likuran na dahan-dahang sumasang-ayon na naging masaya nga kalaunan sa bahay ni Gojo habang binabalik tanaw ang mga kuha. Tumawag si Marine halos pumutok sa tuwa dahil ang ganda ng kinalabasan. Pinupuri niya ang galing niya sa makeup at tinatanong kung naka-uniform ba si Shinju nang kumpirmahin niyang magkasama silang nagayos. Tumigil bigla ang isip ni Marine. Iniisip niya siyang mag-isa kasama ang isang babae na mas buo pa kaysa sa kanya. Biglang bumaba ang boses niya at tinamaan siya ng alon ng selos na parang truck. Lumusot tayo ng kaunti, nagsimula na ang summer break. At sabik si Gojo na ayusin ang kanyang mga manika at susunod naman ang cosplay ni Maureen, isang malupit na karakter na si Veronica. Madalas silang manood ng anime na magkasama kagaya ng mga wave. Naglalaway si Maureen sa gintong vibe ni Veronica habang nababahala si Gojo kung pareho ba ang tono ng balat nila. Ngayon mabilis niyang natapos ang costume dahil medyo simple lang ito. Dumating si Maureen sa bahay niya na parabang kakabalik lang mula sa tropical na bakasyon. Sinasabi na naglagay siya ng sobra sa body foundation. Humingi siya na mahuthot kaya naghintay si Gojo sa labas, may dalang ilang damit na mapapahiram sa kanya.
Nang lumabas siya na presko at nakashirt ni Gojo, parang natunaw ang utak ni Gojo, amoy shampoo pa nga siya. Ipinagmamalaki ni Morin ang matapang niyang cosplay makeup, kumpleto ng dramatic na maskara at makakapal na alahas. Nakakita ni Gojo ng isang tumutusok palabas sa kanyang bag. At inaalis ni Morin ang ilang stick-on na wallpaper para palitan ang background ng photoshoot. Wala pa rin siyang peking pangipin para sa itsura. Kaya binigay ni Gojo sa kanya ang gawa ng sarili niya mula sa press-on nails. Isinuot niya ang mga ito at namangha siya kung gaano kapanipaniwala ang hitsura nila. Bigla na lang, iniangat ni Morin ang damit niya para pantayin ang foundation, at nakita ni Gojo ang mas marami kaysa inasahan niya. Nagingit ang mukha niya at si Morin, na inakala lang na sobra siyang init, ay tumakbo para sa tubig pero nadulas at natamaan ang ulo, pinapahinto muna ang mga plano sa cosplay para sa araw na yon. Makaraan ng ilang araw, sinamahan ni Morin si Gojo mamili pero ngayon siya ang sentro ng lahat. Tinanong niya si Gojo kung ano ang estilo niya pero siya ay umaray ng parang gago. Pinipili ni Morin ang isang damit at itinutulak siya papunta sa fitting room. Isang tindera ang nakakakita sa kanya na nakahintay at inakala niyang siguradong napakahusay ng nobyo niya. Pero nung lumabas si Gojo na mukhang sobrang karaniwan, umaasa yung lalaki na kailangan niyang maghukay ng bait. Sinusubukan ni Morin na isukbit sa kanya ang mga damit, binibida ang bawat isa na parang modelo siya. Kahit na napupuot si Gojo sa bawat sandali, kumuha siya ng simpleng tsaa para sa sarili, umaasa na magtuwinan sila. At ang ganda niya sa suot nito, pagkatapos nagpunta sila sa isang tindahan ni Raymond at naglibot-libot pa, pero walang binili si Gojo, samantala. Hindi nababahala si Morin at binanggit na gagawin niya ang Veronica cosplay ngayon na gumaling na siya, pero sinasabing si Gojo na ay siya na lang ang humawak nito. Nagulat ang blonde at nagtataka kung nakikisama si Gojo sa kanya. Bigla niyang nasabi na makakapagpatigil sa kanya ang makita siyang nakaganyan, na-trigger siya, naintindihan ni Morin, at pinalo niya ito ng pabiro dahil na-frighten siya. Nangako siya na pipili ng mas chill na karakter sa susunod at sabi niyang ingay siya sa Veronica look sa bahay para hindi nasayang ang effort niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, parehong medyo may pamumula dahil sa nangyari. Bigla, humila ng malapit si Morin, naakit na nagbibiro na ipadala sa kanya ang mga larawan sa kasuotan. Halos mawalan ng malay si Gojo pero tumawa lang si Morin at sabi niyang gusto niyang magbiro sa mga beta mele. Dahil umiinit, sabi ni Morin na maghanap sila ng lugar na pagpapalamigan kaya pumasok sila sa isang mga cafe. Masaya si Morin, nakangiti dahil kumpleto ang mga lugar na ito. Pero si Gojo natutulala kung gaano kasikip ang booth, halos magdikit pa ang kanilang mga siko. Nagtatanong siya kung palaging ganito katangyena ang mga cave at niyayakap lang ito ni Morin parang normal lang. Kumuha siya ng menu at namangha si Gojo sa sunod-sunod na malalalang merienda. Pagkatapos, hinihila ni Morin ang isang mga tungkol sa isang succubus na lubos na nahuhulog sa pangunahing lalaki. Nagbubulas tungkol kung gaano niya gustong-gustong ang pigtail na hairstyle ng karakter at nangangarap na mag-cosplay nito balang araw. Napansin ni Gojo na hindi gaanong malandi ang kasuotan ng karakter kumpara kay Veronica, pero nagulat siya nang sabihin ni Morin na baka hindi niya ito gagawin. Nang pilitin siya, tahimik niyang inamin na parang hindi niya akma ang pagiging cute para sa pigtails. Hinikayat siya ni Gojo na subukan ito dahil sobrang hilig niya sa karakter. Namumula pero naayak, mauyon si Morin, kadaghanan tungod kay siya nag-okat para niya. Curious siya, mangutana unsa ang succubus, ug kaswal nga ipatinaw ni Morin nga mga demonyo mamusulod sa damgo ug musuyop sa enerhiya sa tawo pinaagi sa ilang charm. Nagauyog gamay si Gojo, apan nagbalhin siya sa usa ka mga patch diin ang succubus gusto lang makig-uban sa lalaki ug sa katapusan natulog rapud sama sa usa ka dumbo. Sa kabilang banda, napapansin ng succubus ang candy kaya nakakapagtrabaho ang lalaki, at ang nakakatuwang tono ang nagtulak kay Gojo na isipin na magaan lang ang kwento. Umuusli si Morin para kunin ang kanilang merienda, iniwan si Gojo kasama ang mga. Parang hindi niya ito nagustuhan dahil napakapayak ng sining kaya hindi niya makilala ang mga detalye ng costume. Si Gojo dati nang gumagamit ng malabong mga pahiwatig pero ito ay sumakit ang ulo, mamaya iminungkahi niyang dumaan sa isang bookstore para sa mas malinaw na reference. Sa daan napansin ni Gojo ang isang shop na may mga damit na talaga niyang gusto at kumuha ng isang jinbei. Pag-uwi ipinakita niya ito kay Kaoru, nagpapakainam sa pag-angat ng estilo at kumpiyansa. Ilang araw pagkatapos tinapos niya ang costume at nag-text si Morin tungkol sa pag-book ng studio malapit para sa kanilang paparating na shoot. Ayon sa plano nagkita sila at bagaman mukhang medyo kaduda-duda ang lugar, sumirit si Morin na sobrang excited. Sa loob ay nag-aalon-alon siya hanggang may napansin siyang kakaibang masahe na hugis pickle at lumalabas na nasa love hotel sila. Tinanong siya ng lalaki kung bakit hindi niya sinabi at mahiyain na inamin ni Morin na nakakita siya ng murang kwarto online na may kama na parang mula sa mga at inbook agad nang hindi nagpaisip. Napagtanto niya na kahina-hinala lang ito pagdating nila doon.
Pinipilit ni Gojo magmukhang kalmado, sinasabi sa sarili na studio lang to, pero dinadala ng messenger ang isip niya sa mga nakakailang na lugar. Sabay naman, napansin ni Gojo ang menu ng panghimagas at tinanong kung meron silang panghimagas, pero nang sinubukan ni Maureen tawagan ang room service, pinigilan siya nito, sabi hindi ito ang lugar para sa casual na pagmuya. Sang-ayon siya na nakakatawang kalituhan yon, pero nagpa siyang magsuot ng kanyang cosplay dahil nandito na sila. Nakahinto si Gojo sa labas at binubuksan ang napalundag ng may palabas na adult, binababa niya ang volume at sumilip para kumuha ng mga tip. Nang lumabas si Maureen suot ang kanyang kasuotan, muntik nang lumunok si Gojo na parang aso. Sabi ni Maureen, ang pinakamagandang bahagi ng cosplay ay ang paggawa nitong kakaiba, tapos bigla niyang binanggit ang isang nakakatuwang chismis tungkol sa paglalagay ng speckle protector sa pitaka para sa swerte. Pumula ang mukha ni Gojo pero may nakita si Maureen sa kwarto at tinuksuhan siyang maghati ng mabubuting vibes, ginupitan niya ang makeup at wig niya at nang tiningnan niya ang salamin, sabi niya tandang-tanda siya sa karakter. Sinimula nila ang shoot na may pose si Maureen sa kama na kumakain ng chocolate para tumugma sa mga. Pagkatapos ay naiinip sila at nagpa siya subukan ang lullaby scene pero hindi ito tama. Ipinapayo ni Gojo na kunan mula sa anggulo ng lalaki, kaya humiga siya sa kama at hiningi kay Maureen na yumuko sa kanya para sa litrato. Nag-aalala siya na maaapakan niya siya ng mabigat sa kanyang malambot na pisngi, pero hindi ito inalintana ni Gojo. Habang nakatumay-tumay siya sa itaas, kumuha siya ng napakagandang kuha. Tuwa si Maureen, ngunit ang malalakas na sigla mula sa katabing kwarto ang kumibot sa kanila pabalik sa realidad. Agad humila si Gojo at nauwi silang magkalatapon dahil sobrang lapit ng kanilang mga mukha sa malabong liwanag. Pagkatapos magsimulang uminit ang sitwasyon, tumunog ang telepono. Nagmamadaling magbihis si Maureen, nabaindak sa sobrang lapit nilang narating. Sa elevator, may babaeng dumaan na may alam ng ngiti, na parabang naranasan na niya ito dati. Pag-uwi, abala pa rin si Gojos, hindi mayali sa utak niya si Maureen. Isang gabi, nasa kwarto si Gojo, ginagawa ng perpekto ang mga Hina dolls. Kalaunan, napansin niya ang mga paputok sa langit at nakatanggap ng nagmamadaling text mula kay Maureen na humihingi ng tulong dahil sa emergency. Agad siyang nagmadaling pumunta sa kanyang apartment. Pero natagpuan lang niyang ang blonde na babae ay natapon ang kanyang protina sa mesa na waring nalulunod sa mga libro. Si Maureen nagrereklamo na kinansela ng kanyang tatay ang plano nila para sa summer festival bilang parusa dahil nitong nakaraang 6 na buwan hindi siya naging mabait. Si Maureen umiiyak dahil mamimiss niya ang fireworks pero sabi ni Gojo overloaded siya sa assignments at hindi makakatulong ang fireworks para pumasa sa exams. Napagtanto ni Maureen na masyado na siyang naging abala sa mga modeling gig na nagdulot ng pinsala sa kanyang homework at pag-aaral. Habang nag-uusap sila, napaisip si Gojo at nagtatanong kung anong klaseng trabaho ang nagpapabisi sa kanya ng ganito katagal. Agad siyang binigyan ni Maureen ng isang marangyang fashion magazine na may mukha ni Maureen sa pabalat. Si Gojo nabigla dahil malaking bagay ang mapasama sa cover page, pero tawa na lang si Maureen. Sinasabi niyang para lang sa mga amateur na modelo ang magazine, ipinaliwanag niya kung paano inayos ng isa sa kanyang mga hairstylist ang isang pagpupulong kasama ang isang lokal na editor ng magazine. At ngayon si Maureen ay nagtatrabaho ng part-time para mag-pose sa isang marangyang kamera. Halos hindi niya pagkakilanlan si Gojo sa ilalim ng mahihinang ilaw ng set at makeup, at nakangiti ng todo si Maureen, sabay sabi na laging nagliliwanag ang bawat set kapag nandyan siya, para mag-relax. Mungkahi niyang manood sila ng horror movie, at kahit sobrang duwag si Gojo pagdating sa nakakatakot, iginiit ni Maureen na magiging okay naman ito. Ngunit pag nagsimula na ang pelikula, kumakapit si Maureen sa braso niya at nanginginig ng malakas habang binabasa ni Gojo ang mga pahiwatig at sinusuri ang mga detalye ng costume ng halimaw. Pagkatapos ng pelikula, binabalik niya kaagad ang video para pag-aralan ang makeup. Ngunit napapaindak ang dukhang si Maureen, kaya pinapalaylay niya ang mukha para hindi mabahala ng 2 beses. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos ang karamihan ng takdang aralin, nagdiwang si Maureen sa isang nakakainis na screen na nagsasabing wala ng math na takdang aralin. Ngunit sinabi ni Gojo sa kanya ang tungkol sa pinakabagong mga drill sa algebra, at na-realize ni Maureen na naiwan niya yon sa paaralan. Pagkatapos, pumunta ang Do sa campus para kunin ang mga algebra drills, at pauwi naman, inanyayahan ni Gojo si Maureen sa bahay niya para mag-dinner na parang smooth operator. Masasabik si Maureen na makipag-hangout kay Gojo dahil talagang kailangan niya ng pahinga mula sa paulit-ulit na pag-aaral. Habang naglalakad sila sa paligid ng paaralan, lumuhod si Maureen para tingnan ang tubig sa pool. Binalaan siya ni Gojo na mag-ingat pero nadulas at nahulog ang hangal na babae nang mapagtanto ni Gojo na ayaw kay Maureen nang umabunga na mag-swimming. Sumisid siya para iligtas siya, naiwan silang parehong basa.
Tinatanong niya kung paano siya sa pagpunta sa beach, kaya umangat lang siya ng balikat at sabi kumakain lang siya, nag-uusap at hinahangaan ang kislap ng dagat ng hindi lumalangoy. Nag-aalangan si Maureen kung kakaiba bang mahalin ang dagat kahit ganyan, at sabi ni Gojo na naintindihan niya kasi gusto niyang palpasin agad ang kanyang puwitan. Inihahambing ni Gojo ito sa mga doll na hina, sinasabi niyang mahal niya ang pagkakagawa nito mula sa kaibuturan ng puso kahit hindi pa niya ito magawa ng perpekto na pahanga siya ng tampalasan niyang monologo. At gusto niyang magpatuloy sa pagpapakasaya sa pista ngayong gabi biglang pinaalala ni Gojo ang kanyang takdang aralin, ngunit nangako si Maureen na tatapusin iyon kasama ang tulong niya mamaya. Noong gabing iyon, sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na aalis siya papunta sa pista, at mumiti si Kaoru, masaya na sa wakas ang apo niya ay nagiging sosyal na ipis. Samantala, puno na ang pista, at nag-aalala si Gojo na mawawala siya kay Maureen sa gitna ng tao, pero bigla namang lumitaw ang babae, umiikot sa isang nakakabighaning yukata. Si Gojo natigilan, at tinatweet ni Maureen siya, nagbibiro na parang handa ng magnakaw ng halik sa batok. Ang macho sobrang nahihiya para tumalikod agad pero kitang-kita sa kanyang namumulan na siya ay isang serial gunner. Sa buong tagpo, umigiliw si Maureen sa kanya, hinahayaan mababa ang kwelyo para guluhin siya. Paglilibot ni Dedew sa mga tinda ng pagkain, habang si Maureen ay tutungo sa isang candied apple, pero habang pumapara siya sa bawat pwesto, nagsisimula si Maureen mag-ipon ng mga merienda. Ilang sandali lang, may anunsyo na nag-aanyaya sa kanila papunta sa plaza para sa paputok, at inamin ni Gojo na ito ang unang beses niyang makita ang mga iyon nang malapitan sa isang pista. Ang kalangitan sumasabog sa kulay at muntik nang mawalan ng kakaunting utak na mababa sa kalori ang gago, ngunit nang mapatingin siya kay Maureen, napagtanto ni Gojo na mas nagniningning pa ang babae kaysa sa paputok. Napansin niyang nakatingin siya at sumipit si Maureen ng asul na dila na may mansang candy, kaya napatawa silang dalawa. Maya-maya, nagdulot ng pantal ang sandalyas ni Maureen sa paligid ng kanyang mga paa, kaya inalok ni Gojo na kukuha ng benda. Pero sabi ni Maureen mas madali kung siya na lang ang buhatin at ganoon na, nasa likod ni Gojo ang blonde na babae. Nagkwentuhan sila ng kaswal tungkol sa kanilang mga paboritong teorya ng sabwatan. Naiinis si Maureen dahil sa masakit na mga paa, at nangako siyang babalik kasama siya sa susunod na taon. Pinupuno ng pagmamahal ang puso ni Gojo dahil alam niyang gusto pa ring makipag-hangout sa kanya ni Maureen. Pag-uwi, habang naghahanda na matulog si Gojo, tumunog ang kanyang telepono. Nalalantad na siya ang pinakamamahal niya, Maureen. Nagbubulong na natatakot siya matapos manood ng sequel ng horror movie. Sinabi ng blonde kay Gojo kung paano ngayon. Bawat pag-iingay sa apartment niya ay tunog na parang multo. Sa isang desperadong tinig, nakiusap ni Maureen na manatili siya sa linya hanggang makatulog siya. Walang totoong trabaho ang Sim, kaya pumayag siya sa kalokohan nitong iyon, nakahilig sa kama habang nakaspeaker ang telepono. Habang nagkukwentuhan sila, sinimulang magpaligoy-ligoy ni Maureen tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran nitong tag-init. Naalala niya ang lahat ng mga araw sa tabing dagat, mga cosplay shoot at mga calf. Habang unti-unting humihinahon ang mga tugon ni Gojo hanggang sa siya ay makatulog. Nagpapanggap na natutulog ang lalaki, pero dahil sa malakas niyang paghilik, ngumiti si Maureen sa dilim na parang duwende, nagtatanong kung ganito ba ang pakiramdam ng pag-ibig. Mahinahon niyang sinasabi kay Gojo na mahal niya siya. At habang nakakonek pa rin ang tawag, kumakampay si Maureen sa kama niya at iniisip na natutulog siya katabi ng talunan na nagpapagawa ng mga costume buong araw.